Narito na ang hinihingi mong pagkain. Ilapag mo lamang dyan. Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano pa ang ibang nalalaman mo hinggil sa Batalumang Halia? Marami akong malaw sa kanya. Dahil gabi-gabi ko siyang pinagmamasdan. Lalo't gabi-gabi rin. Kapag tirik na ang kambal na buwan sa kalangitan, ay bumababa ang Bataluman para maligo rito. Paliligo na paminsan-minsan, ay nagagambala sa tuwing may darating na nilalang. Na walang kamalay-malay, na nasa banal na batis lamang ang marikit na Bataluman. Lalo't napakailap ni Halia, kaya hindi siya nagpapakita sa sino man. Sa wari ko lang, isa siyang mahiyaing Bataluman, na masaya at kontento na sa kanyang pag-iisa. Batid ko na ang tungkol sa mga sinabi mo. Lalo't nasaksihan ko na kung gaano ka siya kailap. Kaya ang nais kong malaman ay kung paano ko siya makakausap. Mabibigo ka, Diwata. Hindi siya nakikipag-usap kahit kanino. Kaya nga sa buwan niya pinili manirahan, hindi ba? Hindi maaaring hindi siya makipag-usap. Lalo't kailangan namin ang tulong niya. Buwaya, magsabi ka pa. Anong paraan ang maaari kong kayang gawin upang makausap ko ang mailap na Bataluman? Mahilig siya sa pulot. Pulot? Oo. Sa pulot nga, dahil minsan ay may isang inkantado na dumayo rito sa batis. Bit-bit niya ang nakuhang pulot. Nabatid kong napansin rin ng Bataluman. Kaya nang tumalikod ang inkantado, ay ninakaw ni Halia ang kanyang dalang pulot. At nakita ko kung paano nasiyahan si Halia sa kanyang nakuhang pulot. Sarap na inubos niya yon hanggang sa makatulog siya sa sobrang kabusugan. Nang araw na yun, ay hindi nawala ang kambal na buwan sa langit. At iyon ay dahil hindi agad nakabalik si Halia sa kanyang tahanan. Kaya gano'n na lang ang gulat ng Bataluman nang magising siya at umaga na pala. Lamang ang nalalaman ko ukol sa kanya. Ang maganda at marikit na Bataluman pala ay tunay na pasiba sa kulong. Narisala, sa iyong mga isinalaysay, Buwaya. Malaking tulong ito upang magawa kong mahuli at makausap ang mailap na Bataluman.